Ang Bangag Vloggers, bibigyan ko ng 5,000. Bibigyan ko ng 5,000 pang ano, pang padoktor. Happy birthday! Nandito ako ngayon, ha? Ayan. Okay. Magandang gabi, ha? Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat, ano? Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa response ninyo sapagkat alam nyo ba yung mga kababayan natin sa buong mundo nakadepende sa inyo. Nakadepende sa mga vloggers. Yung mga ipinalalabas ninyo, yung mga live ninyo, yung mga ina-upload yung video, ito yung mga ina-expect ng ating mga kababayan. Kaya andito, alam nyo, katatapos ko lang maglinis ng bahay. Kasi masakit yung masakit ko. Pero, hindi natin po pwedeng pabayaan at hindi natin po pwedeng kalimutan itong mga kababayan natin na nandito. Yun. O sa lahat ng magtatanong, yan, pwede nang magtanong. Isa-isa lang. Mga loyalistang Bangag umalis dito, natakot daw ng mga DDS supporters. Ay, ganun ba? Oo, lumayo sila. Bakit nyo tinakot? Ayaw tumanggap eh. Binibigyan ng pag-uwi. Hospital, ayaw eh. Sir JM, di umano ang Malacanang napraning sa announcement ng INC. Anong masasabi nyo dito? Alam ninyo, ang INC kasi, ganito sila, tinitingnan nila kung ano yung mas makabubuti sa bansa. Ngayon, kung sila man nag-announce na at nagbigay ng ng direktiba sa kanyang mga lokal na mag-organize ng rally, yan talagang mayayanig talaga sila dahil ito na kung ako man yung politiko politikong lokal o politikong nasyonal, parang ito parang suicide sa aking political career kapag ako ay bumangga sa Iglesia ni Cristo. Yun kaya yung pasya ng tagapangasiwa ng Iglesia ni Cristo ay hindi para sa kanila lang, kundi para sa ikabubuti ng ating bansa. Ang gusto lang naman nila pagkakaisa Kaya sinundan ng pamunuan o ng pangangasiwa o tagapamahala ng Iglesia ni Cristo yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya suportado yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya kung ito man si Bongbong Marcos ay nagsisinungaling, ay bahala siya sa buhay niya. Sapagkat yung pasya ng pangangasiwa ng Iglesia ni Cristo na tumindig laban doon sa impeachment at suportahan yung kanyang mga ipinahayag na tutol si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment ay yun. Kaya hindi siya po pwedeng maging bakla doon sa kanyang mga sinabi. Next! Sir, tanong ko Giliw TV. Bakit po ito si Presidente Bongbong Marcos ayaw niya ng impeachment. So ngayon, ang nasabi naman sa kapila yung nagpapaano ngayon, papapain na sila ng impeachment. Ano ba yung sa palagay mo, ano kaya yan? Drama lang yan, ituloy-tuloy nila silang authoritarianist diba? Hindi pa natin sa kasama. Magandang lang yan. Sige, huwag na impeachment. Ngayon, patuloy sila. Nag-usap sila dalawa ni Malos-Los. Sabi ko, huwag. Tuloy nila. Parang ganun. Ganito po yan, sa ikalilinaw po natin, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kung titignan ninyo,
base sa itinatadhana ng konstitusyon, wala po siyang pakialam sa ginagawa ng Legislative Department o ng Kongreso. Iwalay po yan. Pero, nakikita naman natin na ang Malacanang ay mayroong impluensya sa Kongreso. At ang Kongreso ay may impluensya rin sa Malacanang. Kaya kumbaga, hindi man sinasaad sa batas ay nagkakaroon talaga ng sabwatan yung dalawang departamento ng bansa. Tatlo po ang branches ng gobyerno: executive, legislative, at saka judiciary. Ngayon, bawat isa po sa kanila ay mayroong kanya-kanyang kapangyarihan, kanya-kanyang gawain. Kaya lang sa panahon na ito ay nakikita naman natin, hindi naman naikukuble di ba? Nakikita naman ng taong bayan ang pagkakaroon ng sabwatan ng ehekutibo at ng lehislatura. Diba? Kaya yung mga ginagawa nila ay talagang nakikita base sa kanilang mga ikinikilos at mga ginagawa. Yan po. Kung sabihin man ni Marcos na hindi siya pabor, pero sa ilalim nito, sa likod nito ay meron na silang mga kasunduan na kahit tumanggi siya, tutuloy nitong kabila. Diba? Ganun yun ganun eh. Kaya, nasa kanila yan. Dahil yung pagtanggi nila o pag hindi nila pagsunod sa damdamin ng taong bayan, ito po yung magiging hudyat ng kanilang o ng pagwawakas ng kanilang political career. Yan po yun. Ngayon sir, halimbawa, tuloy-tuloy na, no? Yung Congress, sila tumados-dos, papunta doon sa Senate. Ang Senate naman siguro mag-execute dyan kung sino yung guilty or not guilty. Yung, no? Pero, dadaan kay BBM. Ipirma si BBM dyan na okay. Wala na siya pakialam. Wala na siya influensya. Ang impeachment, pamamaraan po yan. Ang impeachment po, hindi po siya kriminal, hindi po siya kasong kriminal. Kundi pagpapatanggal sa mga tao na humahawak na kapangyarihan base dun sa konstitusyon. Ang Kongreso, sila yung mag-iimbestiga. Pero may kapangyarihan sila na hindi na mag-imbestiga, agad-agad pwede nilang ipasa doon sa Senado. Ang Senado, kapag ito yung magiging ito yung magiging huwes o korte. Siya yung magpapasya kung ikaw ay dapat tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. No, hindi. Ngayon, sabi nga ang kinakailangan bilang ng kung sino man ang dyan sa Senado para sa impeachment, kinakailangan bilang lang ay 8. Kung meron kang 8 bilang, wala na. Hindi ka na kayang ipa-impeach. Ay siyang daw sir yung... Dahil ang kinakailangan, 16 16 na boto ng senador para ikaw ay mahatulan, matanggal ka sa trabaho. Sir, kasi ko na lang sir, bago mag-umpisa ngayon sa Senado, gawa ang file yan, ilang days? 44 days ba? Ganun din dati? Depende po sa rules nila, hindi po natin kabisado yung rules ng Senate patungkol sa Depende po kung gagawa na naman sila ng panibagong rules nila, Ganun din po sa kaya nga, nasa kanila naman sapagkat ang pagpapile ng impeachment o pag-endorse ng impeachment ay nasa kapangyarihan, solong kapangyarihan ng Kongreso ng mababang kapulungan. At kapag ito ay napagtibay nila, pwede nilang i-endorse doon sa mataas na kapulungan, doon sa Senado, para ito ay litisin, magkaroon ng paglilitis. Ngayon, nasa kanila po yan, sa kabila ng pagbabanta ng Iglesia ni Cristo na itigil yung ginagawang impeachment niya yan. Dahil hindi makakabuti sa paniwala ng Iglesia ni Cristo, hindi makakabuti ito sa bansa. Next. Sir,
ba nalusaw na po yung pinakaunang isinampa nilang impeachment. Ngayon, bakit nagkaroon kaagad ng pangalawa? Di ba may pinail na pangalawang impeachment? Ganun po ba kabilis ang ano nun? Alam niyo po, nasa kanila po yun. Nasa kanila kung paano nila itatrato, kung paano yung kanilang ano, no? Yung kanilang pag-appreciate doon sa mga ipapile sa kanila. Dahil ang kapangyarihan nga ng pagpapile niyan, pag-endorse ay nasa kanila, nasa mababang kapuluhan. Pag binato nila yan doon sa Senado, ito yung paglilitis na. Ito na magsisimula sir, ang paglilitis, ganun yun. Sir, check mo po from TikTok. Okay. Sir, bakit po sabi nila na si Inday Sara magnanakaw at mustay, bakit sinabi ni BBM na maraming successful ang nagawa ng DepEd during his secretary pa siya? Ano po masasabi niyo doon, sir? Yun po ano po yan no? Kanya-kanyang accomplishment po yan, ano? At yan naman po, yung mga ginagawa ni Vice President Sara Duterte, makikita naman yan sa kanilang mga nakalabas naman po yan, meron sila sa website. So, sir, ibig sabihin po, si Inday Sara po ay hindi magnanakaw at hindi lustay at nagtatrabaho bilang isang empleyado ng gobyerno. Ngayon, sir, sino po ang hindi nagtatrabaho? Yung mga kabataan po, sir, di ba, sir? Opo, ganito po yan, ano? Yung bintang nila para kay Vice President Sara Duterte, nananatiling bintang. Nananatiling salita lang. Sapagkat wala pa namang napapatunayan o ano pa man, di ba? Kung meron man silang mga akusasyon labang kay Vice President Sara Duterte, sana i-file nila doon sa proper fora, sa korte. Yes. Sa korte, para magkaalaman. Kasi ginagawa nila, kinakaladkad lamang nila yung pangalan ng Vice Presidente para hiyain sa publiko. Pero yan po hindi na po hindi na po masyadong pinapansin ng publiko sapagkat matalino na po ang taong bayan, hindi po gaya dati. Sir JM, may lumabas na audit ang COA na unmodified opinion na all clear ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Sa tingin nyo, babalita ba yan ng media? Hindi nila ibabalita sapagkat ang kanilang nilalabas lamang ay base kung saan sila binayaran. Yun, no? Malinaw. Malinaw yun, ha? Malinaw yun. Di ba, Sir Jim, ang ginagawa nila ngayon sa kabilang party ay trial by publicity. Tama. Oo. Kumbaga sa ano, no? Yung ginagawa, kaya ginagawa yan ng Quadcom, trial by publicity. Kung ako bilang dating alagad ng batas, may ebidensya ako sa iyo, papailang kagad kita ng kaso para madali kitang pusasan. Di ba? Yun lang naman Paglampas ka na doon sa prescriptive period na tinatawag, pagka 1836, ito yung light, less grave at saka grave offense. Paglampas ka na ron, papailan na kita ng direct filing para at least magkaroon ng preliminary investigation. Pero pagka in flagrante delicto o yung caught in the act, nahuli kita, i-quest kita. Ganun lang naman Pagka may ebidensya ka laban sa isang tao, file mo para magkaalaman. Diba? Ganun lang naman yun. Sir, Paano po ba itong pag-issue ng NBI kay Inday Sara ng subpoena? Ano po ba ang kalalabasan niya? Wala. Ang subpoena na pinalalabas ng National Bureau of Investigation, kapareho lang yan ng subpoena na pinalalabas namin sa PIDEA, kagaya rin ng subpoena na pinalalabas ng CIDG. Kung ikaw subject ka ng investigation, binibigyan ka ng pagkakataon para ibigay mo yung panig mo. Pwede ka namang sumagot o pwedeng hindi rin. Sapagkat anumang sasabihin mo sa aming mga katanungan o anumang isasagot mo sa aming mga katanungan, maaari naming gamiting pabor o laban sa iyo sa alinbang hukuman sa Pilipinas. Di ba? Kaya kung naunawaan mo ang karapatan mo, pwede kang hindi pumunta. O pwede ka na humarap lang. Halimbawa, sa piskal, pinatawag ka, o pwede kang mag-execute magbigay ng counter affidavit mo doon sa mga akusasyon sa iyo. Pwede ka rin hindi.
pwedeng sa korte ka na lamang magpaliwanag, magbibigay ka naman ng judicial affidavit. Yun naman. Sir, ngayong araw sir, may mga balita na may masamang nangyari dito kay Speaker Martin Romualdez. Maaari bang ito ay diversionary tactics para hindi mapag-usapan ang mga tunay na problema ng bayan at hindi maibalita ang mga kaganapan dito sa EDSA? Alam nyo, bilang isang bilang isang tao, huwag na natin silang gayahin, Kung meron man silang masamang isip para sa katulad natin, yung mga ganung pangyayari na sinasabi nagkasakit si ganito o ganyan, panalangin na lang natin na matapos na at mamatay na agad. Ay, biro na. Biro na. Sir, tuloy sir. Schedule from the IMC when will be there money and so is there an NGO or non-religious organization who will join with them? Ay, wala po tayong kasi ang narinig at napanood lamang po natin ay mayroong direktiba ang pangangasiwa o tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa kanyang mga lokal na mag-organize ng rally. Pero wala pong sinabi kung kailan, saan at kung paano. Yun lamang po. Sir, may isang tanong pa ako. Sir, may kakahinatnan ba itong impeachment case nila laban kay Inday Sara Duterte sa ating Vice President? Palagay ko wala. Kasi wala namang wala namang Bill, walang ground for impeachment. Sinasabi ko na lang yun. May Congress hearing pa? May hearing pa ba? Hindi po natin alam. Kasi unang-una, kahit presidente ng Pilipinas, wala ho siyang karapatan patigilin yung anumang hearing na ginagawa ng Kongreso. Separate body. Kasi pagkaagad-agad pinatigil niya, mahahalata sila. So ngayon, kung sampahan na siya ng impeachment sa Anita Baluslos, ibig sabihin may substantial na. Nakakuha na sila ng matibay na ebidensya. So, di ba? So, kung itanong ko, papatuloy ba sila o siguro patuloy? Ganito po yan Kung pwede silang magsagawa ng magsagawa ng investigasyon or kung pwedeng direkta na i-endorse ng speaker yung impeachment proceedings doon sa Senado. Pwede silang kasi nangyari na po yan yung kay Pangulong Erap. So may substantial na. Hindi, nasa kanila naman ang determination na kung ito ay sufisyente o ano man o kung sasabihin na substantial, nasa kanila pa rin nasa kanila Kung sa paniwala nila sapat na yung ebidensya na kanilang ipapahid sa korte, yun na po yun. Pero, Sir Jim, hindi ba one impeachment lang ang pwedeng ipahid sa isang taon? Sa loob ng isang taon. Isa lang. Pag minultiple mo yan, mabuid na lahat yan, di ba? Sir, kailan tayo ulit masusundan yung content victim natin? Depende sa inyo. Pero secret lang muna. At maririnig tayo ng mga pulis. Sir JM, for the vloggers, ano masasabi niyo doon sa kabasuhan o yes vloggers, lalo na yung mga nag-content ng Hindi mag-file sila ng kaso. Di ba? Mag-file sila ng kaso, ganyan lang. At talagang magpang-manifest talaga yung ginagawa nilang diktatorya, pamamahala at pamumuno. Sir, excuse po sir. Excuse po. Sir, halimbawa katulad sa ating mga vlogger, ito ang gusto naman na ininitibakta ng kanila. Eko lang nga dyan sa Kongreso. Paano ang move namin dyan, halimbawa kami yung maitibakta? Sino ang tutulong sa amin? Upang maiwasan kayo na makasuhan o madimanda, wag tayong magbibigay ng mga incriminating messages o opinion o ano man. Palagi, gumamit tayo ng di umano. Di ba? O kaya meron tayong wag po tayong kung tayo wala tayong personal information sa mga wala tayong personal knowledge, gumamit po tayo ng mga
mga bagay na makakapagano. Thank you, sir. Thank you. Wait na lang pa.